Pinas Outsider, welcome back to our channel. And for today's video, makikimarites na naman tayo sa mga latest issue at news ngayon. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like and subscribe to our YouTube channel. Let's go! Wala na po yan. It's out of the question. Now, if you keep a healthy distance from the issue, ayaw mo naman. Ito, dapat natin itong pakinggan kasi ano to eh. May mga point to eh. Kaysa dun sa isa. I-debunk. Ayaw mo namang you do not come out with an outright denial. So, magtatanong tayo kung tao na, kung hindi totoo, bakit niya sabihin hindi totoo? At kung totoo naman, bakit hindi niya, admit it and add something, kung sabihin niya, noon yun, Si VP Inday has been criticized doon sa security detail niya. So, binawasan siya ng security. And to be fair, she rose to the occasion. Sabi niya, sige, pwedeng hindi na. Pwede naman. Hindi nga siya nag-react nung una eh. Kaya lang, ang daming makulit online and even sa media. Everybody was reacting. Pati congressmen nag-react na na that's excessive. Yan. Everybody wanted to put may mga talking head sila ngayon. Correct. Hindi, style nila ngayon yun eh. But in addition to that, shortly then after that, she was on her way to Germany, nakunan siya ng picture. Clearly CCTV, sir, pag nakita niyo yung siya, her husband, her children who are minors. Nakunan din sila. I mean, since pinag-uusapan na rin lang yung issue ng security, at the same time, merong ganon. Not only that, actually, even if it's in public, if she was in a public place, or aeroplano, whatever, government-owned, taking pictures of a person is clearly, hindi naman illegal, but it could be illegal in the sense that it involved the security of the person. Security, okay. Yung kay Inday, what is deplorable there is that it was taken na hindi alam. And for security, hindi naman si Inday, walang kalaban yan. Whenever she goes, she does not need 75 policemen even. Pero assuming it to be na ganun siya na official, and you are si Inday naman, alam mo, si Inday lang, ito lang ang masabi ko sa inyo sa lahat. Among the few sa gobyerno, it was only Inday who was very outspoken against the communists noon. Siya lang yung bububuga ng against the communists even when she was a mayor here. Ako yung conciliatory pa ang naglalaro ako eh. Totoo, politika yan eh. Alam mo, politiko, I could go into the territory ng NPA noon. Alam ng military yan, pati police. At I am sure na hindi rin nagustuhan nila yun. But I go to, ako lang yun, dito sa maybe Southern Mindanao o Mindanao dito na pwedeng pumasok sa NPA territory noon ang nagipag-usap. Lahat na, pati yung tulong nila sa candidacy ko. Pero Mayor, yung binabato nila kay BP, ang dami naman daw ng 400. At may nagsabi pa, hindi naman daw ganyang karami ang PSG ng presidente. As far as you remember ilan ba talaga ang PSG? Kasi I cannot believe na mas konti ngayon ang PSG kaysa nung panahon ninyo. Ilan po sila? Kasi talagang may nagsabi na 400, mas marami pa yan kaysa sa PSG, kaysa sa presidente. Alam mo, ako mismo, presidente noon,
and I'm sure pati si Inday, hindi niya talaga alam kung ilan naka-assign yung on the lookout for security reasons. It could be more or it could be less. Pero one thing si Inday noon, you have to, pati yung military, pati police, ang isang rason pero sa bagay, wala naman, ang pinaka-outspoken dito sa Mindanao against the communist, ang anak ko. Ang naglalaro sa komunista, ako. Well, ibahin naman natin ngayon, no? Ngayon po, talagang dinidemonize nila ang Pogo, no? Bagamat 2 taon na sila, hindi naman nila pinagbawal ang Pogo. Ngayon, pagbabawal daw, pero naririnig natin, meron daw exception na 12. Sino kaya yung 12 disipulo na hindi covered ng ban, no? Pero unang-una po ay, nung huling hearing na nandun ako, ang pinupunto nila, kayo daw ang responsable sa Pogo dahil sa Executive Order number 13. At sabi pa ni Congresswoman Luistro, yung EO nyo daw ay labag sa saligang batas as an unconstitutional exercise of legislative powers kasi for the first time, Alam mo, bawat ano talagang maipasok nila yung Duterte, no? Maisisi ba? No? Ayan. Parang lahat ng sisi doon sa dating administrasyon. Paano naman yung ngayon? Wala, no? Sabagay, wala namang ginagawa. So, gamit yun raw yung word na e-gaming na wala naman daw sa batas na bumuo ng PAGCOR, no? So, ang suma total, kayong sinisisi doon sa proliferation ng Pogo samantalang 2 taon na, hindi naman yan napatigil din, no? At ang sabi ni Andre Domingo, ang Pogo nagsimula as early as 2007 pa. Your take on this, Mayor? Sino yan siya? Congresswoman Luistro. Luistro? Opo, first termer. Oh, bright siya. Huwag na lang yung Pogo. How about the wedding? O itong masyaw all over the Philippines. Anong masasabi mo, ma'am? Or are you just concentrating on Pogo? Correct. Karami diyang masyaw, wedding. Sakla. Why ano na sa Pogo? Bakit ka magpabida dyan sa Pogo? You know, if you want to be a moral person, lahat po na, lahat ng gambling. Huwag lang Pogo. Because Pogo is a gambling, it's a gambling game. Eh, lahat naman ito, Philippine Charity Sweeps. Sugal rin yan, ma'am. So, ratsadahin mo na. Bakit ka mag-consider dyan sa Pogo na illegalize? Ganito yan. Nandyan na yan. Lahat ng sugal sa Pilipinas, sakla, hantak, nandyan na yan. Pagka rumarami na, kung ikaw na may presidente na ginamit mo yung utak mo, if it proliferation of the gambling game, it's either you have the option to allow it openly in a disorderly manner, hayaan mo and allow the Pogo operators to corrupt government. Kasi iko-corrupt niya yung police, iko-corrupt niya yung mayor, congressman, gobernador. Ngayon, ang mabuti talagang gawain mo, sana ma-presidente ka. Para for yung patay tayo dyan. May biglang tatakbo, oh. ma-educate ka rin. You regulate. That is really what it is. Regulate. Try to regulate. Sabihin mo, okay, I will allow you, hindi ko na rin ma-control itong mamalaro na ito. It's all over town. Magkuha kayo ng lisensya, magbayad kayo, magkaroon ako ng pera, plus I would have a take doon sa income ninyo.
Pero magpaligal, tapos na kumukuha tayo ng pera, maitulong pa natin doong pera sa mga mahirap. Ospital, medisina, yung walang mapuntahan, walang gamot, walang pagkain. Yun, that you have to worry. Sir, hindi ba rin naman ando na yung problema, pero ang Kongreso hindi umandar. Tapos aangal sila pag may umandar. Eh di, sana gumawa sila ng batas. Kaya nga, so, what is she? Congressman. Oh, what are you doing? Kahit habang nag-criticize siya, wala pa ring galaw dun sa Kongreso, either way, to outlaw it or to legitimize it. So, soldado ka ng gobyerno, magtrabaho ka naman. Do not just ever be complaining about the mess that we are. Kaya maraming natutuwa dito. Ayan. Straight to the point. Walang bahid. Walang more or less. Basta straight. Matama ng matama. No? This is not a perfect country. So, every now and then, there's always a wrongdoing. Kasi yung sugal naman, wrong talaga yan. It is only legal, but it's still wrong. Kumikita ang gobyerno, it's regulated so that it will not proliferate and makontrol mo that it cannot affect the whole of the community. Mga bata, at saka you limit it to persons who can, afford it. Like dito casino, hindi naman lahat pumapasok dyan eh. Pumapasok naman casino yung may mga pera. I believe that when you start to complain, look into the larger picture. Huwag masyadong, ang mahirap kasi yung you are a myopic creature. Yan ang nangyayari dyan. Bumuo po ang Kongreso ng Quad Committee, 4 na committee. Dangerous drugs, human rights, public order, at accountability at yung isa, public accountability. At tinitignan nila, hindi lang ang issue ng extralegal killings, kundi yung involvement din ng POGO sa illegal drugs at pati si Senator Risa Ontiveros, linilink yung inyong dating special envoy na si Michael Yang sa issue ng drugs at dun sa isang POGO sa Banban. Pilit nila kayong dinidikit doon. No? Ano masasabi nyo dyan? I mean, if you have proof, then present it. Do not make a generous Yan. Yan. Puro kasi hearsay. Kahit noon pa. statement. You present proof so that I can bring it to the legal department, justice, or to the prosecutor where these things you may claim to have existed, at we prosecute. Yan ang dapat. Do not just be puro daldal ng daldal. Wala namang mangyari. You are not paid just to yung trabaho mo dyan, you're not paid just to talk. You are paid to do the legal actions necessary. Isusupina daw kayo ng Kongreso dun sa susunod na hearing ng Quad para sa extralegal killings. At mga 5 general ngayon ang sinulatan ng ICC para makipag-ugnayan sa kanila. No? So, ang unang question ko, a-attend ba kayo? Kasi sabi nila, mapipilitan silang hindi lang magsupina, pero pagkatapos ng supina, citation in contempt pag hindi kayo umattend. No? At ano naman ang ma-advise na mabibigay nyo dun sa 5 pulis kasamang 2 chief of staff na gustong kausapin ngayon ng ICC? Ng ICC na yan, I do not recognize that Patay na. Nagmura. Nagmura na. So,
Kung hindi kinovered yun, anlutong nun. Ano yung ICC na yan? Are we or are we not? Yan ang tanong ko muna is jurisdiction. Correct. Abogado ako jurisdiction. First question. Fiscal ako whenever I face a case dito sa korte everyday, magtanong ako dyan, do I have the power? May jurisdiction ba ako dito sa kasong in prosecute? Wala. Huwag tayong magdaldal ng let's go legal. ICC? ICC, Karami nangyayari sa mundo. Masakir dito, masakir doon. Pati yung Amerikano, ilang pinatay. Ano mang ginawa ninyong mga ICC kayo, mga karaming injustice, karaming violence, senseless, walang karason-rason, dito nangyayari, especially perpetuated by the Americans. Wala kayong ginawa. Kayo mga Europeans, imbento ninyo yan You go after yung mga post-colony, yung colony ninyo, yung tapos yung pumalit, medyo nang galit kayo kasi hindi na inyo, yun, hinahabol ninyo. Sir, lokohan rin lang naman ang pinag-uusapan natin. Pag landing ko the other day dito sa Davao, siyempre katabi ng airport, yung KOJC compound. Daming pulis. So, SWAT, nakatakip ang mukha, sir, nagta-traffic dun lang, yun yung bottleneck dun sa So, medyo... isa lang ang kalaban nila, pastor pa. Kasi ang dami nila. Involved. Hindi ko lang kasi malapit ako sa police Once upon a time, I was president. Once upon a time, I was a mayor. Talagang mahal ko ang police pati sundalo. Kaya, this is the first time ako nag-react. This is the first time ako nagsalita sa bagay na yan. Kaya ang kalaban ng gobyerno, wag na lang yung police pati military, ayaw kong idadamay. Gobyerno na lang. Ang kalaban ng gobyerno, si Pastor Kibuloy, isa lang yan. Isang tao lang po yan. Nagkulang tayo ng bagay, wala na masyadong away noon. So, dapat yung mga ganon, naka-full battle gear. Isang pastor na of Jesus Christ, the name above every name. Ang laki ng congregation na yan. Tapos naka-full battle gear kayo. Magtanong ako, sino ang kalaban ninyo? Wala namang private army yan si pastor. Prayer warriors. Marami pero milyon. Yung prayer warrior na yan. Sir, anong theory nyo? Bakit may overkill? So, kahit sinong ordinaryo Yan ang sakit ng nasa gobyerno ayaw ko kasi magsalita against the police and the military. But lalo itong isang police, pagka ganun, magpabilib ka agad. May utosan na hulihin mo si baski congressman niya, magpadala ng yung militar, tangkidigira, tawag nila sa Bisaya, magpadala ng mga medyo korne. Utusan mo lang 3 NBI dyan o 3 pulis, hulihin mo o sabihin mo doon na ano bang that's an overkill. Alam mo kung what the name of the game? Pa-impress. So, pakit sila dun sa taas.
pati yung taas, maligayahan, pero yung taas, alam nila, yung puwet nila, ginaganon doon kasi nakukurnihan yan sila. Especially the military men. Di masyado yung police. Yung mga military men, bakitaan mo ng ganon, magsabi yan, ano ba naman na ginagawa nito? Anong class ba ito sa PMA Madrid itong ulol na to? Mayor, ano masasabi ninyo na ang Court of Appeals finreeze ang pondo ng Kingdom of Jesus Christ sa isang simbahan? Tama ba yun na simbahan, pondo ng simbahan, pinifreeze? Pag-abot ito ng Supreme Court, ayaw ko lang kasi abogado ako. Pero, sabihin ko sa iyo, without criticizing mali yan. Medyo It obvious. does not involve public funds. Correct. There is no allegation of misuse. Correct. Kasi siya yung pinaka-chief. And there is no any member of the kingdom ngayon, nagsasabi na nalugi siya sa contribution sa tawag na to? Yung Koleksyon. contribution. Sa Kasi ba naman niya pakialaman ninyo, i-freeze ninyo? I think that it is wrong, and as a lawyer, pati ikaw, alam mo yan. If I would go to court, kung ako si pastor, I can get the relief that I should have. Kasi nga po, miski taxation, exempt ang simbahan. Tapos, anti-money laundering, hindi exempt. Pwede ba naman yun? Pero more on this later. Magbe-break lang po muna tayo. Gusto ko pa rin yung kulang yung discussion natin dyan sa freezing. Ang daming issues. Corporation sole siya. Fruits of the crime ba yan? Instruments of the crime ba yan? Paano yan nasama? So, under all of these circumstances. Pero more on this later, mag-break po kami. We'll be right back. Aron masiguro ang masugot kapag patuman sa culture of security o simulation at kung dalhon o mamahimong Po si Trixie Cruz Angeles. Kasama ko ang aking co-host, Attorney Harry Roque, and of course, our former President, Rodrigo Roa Duterte. Attorney Harry. The mayor who is president. Yeah. Mayor, eleksyon na. Ilang buwan na lang. Opo. So, as PDP chairman, Sinong excited? Bumoto. Isip-isip na ha. Alam niyo na. meron na tayong dalawang siguradong kandidato. Unang-una, anong masasabi niyo na si Tol, iniwan na tayo? I'm sure that hindi naman sa but it would be an inherent duty of a political party to come up with something. It's late. At the very least, itong senatorial. Maybe kung hindi ka makakuha, but if I can get siguro imprimatur from patawag pa ako ng then we can come up with a slate. I-complete na lang. Yung ngayon nandyan, susuportahan na namin kung sino-sino. In addition na kami ng reserba na kung may bagong sasampa na gustong tumakbo. Yes. Laglag ko na lang yung hindi ko kakapartido, hindi ko kaibigan, o yung ayaw ko yung muka. Meron ganun. Pero si ano nga po, si Diba? Straightforward. Magbago na kayo ng mukha, guys, ha? Senator Tol Tolentino na nakasama noon na tumakbo rin ng senador nung kayo tumakbo ng presidente, nagpaalam na po sa PDP laban. Inasahan niyo ba yun na aalis siya ng PDP? And ganito yan Hindi ko inasahan. Pero sinabi niya sa akin. Ang maganda naman kay Senator Tolentino is
nag-usap kami. Sabi niya, aalis ako, iiwan ko kayo, paglipat na ako. So, kung tanungin mo ako ngayon, kung susuporta ako sa kanya o hindi, iniwan niya kami, edi iwan ko rin siya. Right. If I go out to campaign for slate, I do not think that it would look nice Nako. Wala na. Laglag na yon. For sure. Laglag. to the PDP party na umalis sa amin. Ibig sabihin, hindi ako believe sa inyo eh. Tapos susuportahan kita. Wala na. At ako naman, ang salaro na ito, iniwan mo ako, bakit kita susuportahan? Si Governor Chavit Singson po, ano tingin nyo? Will you include him in a Senate slate? And ano ba tingin nyo? Papayag ba siya na sumali sa PDP? Anong assessment niyo po? Ano bang relasyon niya ngayon sa presidente? Ako, in the first place, I will answer your question. Yung una is susuportahan ko si Chavit. Kaibigan ko at seasoned politician yan. Correct. Kung sabihin mo sa day-to-day buhay ng Pilipino, nasa kamay niya, sa katagal niya sa politik, alam niya ang problema ng Pilipino. Kung ano, doon sa pinakamababa. Yan ang importante dyan, yung alam mo ang problema eh. Hindi yung graduate ng mga summa cum laude na mga cum laude tapos Nako guys. Oo, tama yon. Marami akong kilala. Sumuma. Nasuma. pagdating doon magsalita, hindi nila kapa yung ano talaga yung kate doon sa baba ng Filipino community. Chavit Singson, Totoo. Puro explain. Pero yung pinaka-point at yung pinaka-deep, wala. ganun lang yan. Not that because he's my friend, but because alam ko at alam ninyong lahat na matagal sa politika yan. Maraming nalaman na yan yung problema ng ordinaryong Pilipino. Pero sa tingin nyo, tatakbo siya sa PDP, kababayan niya yung presidente, no? At lahat ng partido ngayon, maliban na lang sa PDP, nagkaisa na, nagkuwalis na doon sa PFP. So bakit po sasama sa atin itong si Chavit Singson? Ako, mas gusto ko, ako lang mag-isa. Ako lang ang PDP. Magsialisa na kayong lahat, okay ako. Mas maganda para sa akin na Oo nga guys. Pansin nyo kung sino yung sinusuportahan nila. At the end of the day, umaalis lang din. Sayang, no? Tapos nakikilala, nagiging senador. Diba? Kaya siguro din nagalit si VP Sara. Hindi nyo rin masisisi. tatak Kahit ako. Charot. Joke lang. Di pala ako tatakbo. tatakbong lahat doon sa kabila. Tingnan nyo, si VP Sara, 'di ba? Hindi naman sana daw tatakbo pero dahil pinilit-pilit, ano nangyari? Iniwan din. Iniwan din ng sinuportahan niya. Charot. Kung may gusto magpunta dito sa amin magpatulong, tignan ko, it's about sincerity, not to me, not to everybody, but to the Filipino people.
Susuportahan ko yung tatakbo ng senador kung titignan ko na makakatulong ka sa bayan. That you put the Filipino first in your agenda. Wala akong hindi ko kailangan pera mo, hindi ko kailangan pagkaibigan mo. Wala naman akong kaibigan na nanalo akong, wala lahat. Wala akong utang na loob. Ang akin yung Pilipino. Kung makita ko, if I could feel or Sana ito na lang ulit ang Ay. if I know that you are for the Filipino, taong Pilipino, yung tao talagang Pilipino, kisa mahirap o mayaman yung Pilipino. Kasi buti yung ibang politiko, para sa mahirap lang, pagdating ng panahon, wala naman, mahirap o pati yung mayaman, wala, tulungan mo lang yung Pilipino. Ngayon, if you get a priority list of how to go about helping the Filipino, mas maligaya ako pag inuna mo yung talaga nangailangan ng tulong. At ito yung masa. Hindi pa kayo naabala, Mayor, na Ito yung punta ng ospital na walang medisina. Yan. Ito yung punta ng ospital na walang pambayad sa ospital, pati hindi makabili ng antibiotics, gano'n. Mahal yan eh. Lalo na yung may punta ng ospital tapos may mga cancer. Kung hindi magtulong yung Philippine Charity Sweepstakes, yung PAGCOR, sa bagay, in fairness to the Alam nyo na. Sa PhilHealth nga, tagong-tago ang pera Paano yan? Paano na? Wala. Tago lang. mga legal entities natin, yung who are into charitable endeavors, gumagana naman sila. So, maligaya ako. hindi ba kayo naabala na hindi kayo na-imbita ang PDP na makipag-alyansa sa PFP na partido ng presidente? Hindi po, mas mabuti yung malayo kami. Hindi na kailangan po na magsama-sama na kayo lahat doon. Dito lang kami. Kaya nga, sabi ko sa iyo, mas maligaya ako pag mag-isa na lang ako. Nandoon na kayo lahat. At kung matalo lang man, ako na I will sink on my own. Kung matalo ang PDP, ako na ang lulubog mag-isa. So magpaligaya na kayong lahat. So kayong mga Pilipino, tutok na kayo doon sa kanila, wag na sa akin kasi nakabao na ako. Huwag tayong magsisihan. Do not go into a blame game later on. Pag sinabi nyo, ganito, magsabi ako, Well, marami na po nabudol. Kaya sana wag nila makalimutan. Marami ngayon ang nabudol. No? Well, dito naman po tayo sa ating mga kakampi sa Maisog. No? Parang nagkakaroon ng coating, ewan ko ba, no? Issue na di umano, itong si June Ibasco daw, si Kabsec, ay dating Maisog. NPA, no? Na nakikipag-ugnayan pa rin sa NPA, no? Ano tingin nyo? Should this be a concern sa Maisog? May NPA pa ba? wala na akong NPA. Yes. Matagal na nawala ang NPA. Si June Ibascos surrendered in Holi pala. Then, noong Cory Revolution, matagal yan sa barak sa Philippine Constabulary noon. Matagal na huli yan. Nagpe-plane off yan sa North Cotabato. Ginapang ng Scout Rangers na huli siya. So, ako yung prosecutor nila. Fiscal ako So, nag-uumpisa na kami sa trial nila. Ako yung fiscal. Sila yung mga akusado.
Pero alang-alang naman na mag-aawayin ko pa sila. Paglabas ko, karaming mga Sparrow kaya dito sa Mindanao noon. So, hindi naman ako nagsasabi ay surrendered to their basta magandang loob lang ako, but I was prosecuting them. Naputol yung process kasi nag-correct. Na-release siya. Nung na-release sila, most of them, itong nahuli ng mga sundalo natin, ang husay ng mga sundalo natin, buong Mindanao Commission ng Komunista Party, the ruling organization ng Communist Party dito sa Mindanao, was the COMID, the Mindanao Commission of the Communist Party of the Philippines. Sila Ibasco, Brinya Kapaning, anak ng sundalo yun. Nahuli yan sila lahat. So yung si Ibasco, ako ang magpo-prosecute. Ang problema, wala naman silang maano, kasi ang nanay ko, medyo may aktivista talaga yun. Pero hindi naman komunista yon. Ang mga pamilya nila, ibinigay nila sa nanay ko. So, ang nanay ko naman, dinala nila sa bahay namin. Kung palang ganun. Pero hindi na ako nakatira doon. Fiscal ako, naghiwalay na ako. Pero yung bahay namin, puno ng mga komunista. Magpunta ako doon sa nanay ko kasi may kailangan ako. Maraming activity yun. May Friday meeting, Friday prayer, gano'n. Tapos dito sa kwartong ito, 2 komunista, 3 komunista. Yung mga asawa nila, inalagaan ng nanay ko kasi hindi naman pwede na ipasok mo sa kulungan. So, yun ang namin. Ang nanay ko ang sikreto doon, if you want an answer. Kasi kinukup niya yung mga pamilya. Pati ako, nasali na rin. Kasi kung punta ako, alang-alang naman niya punta sa bahay niya. Hindi mo papansinin. Kilala ko yan sila. So, magkaibigan kami. Yung nagprangka ako sa military, kay General Tangato sa naging PC pa noon, police. Sabi ko, sir, ako yung prosecutor. Ako lang naman ang prosecutor na hindi naman sa not to derogate yung mga prosecutors noon. Pero doon, dito sa Davao, yung assassination, pati police, araw-araw dito sa Davao noon, magtanong kayo taga Davao, araw-araw sa Davao noon, 1-2 police, bagsak. Sundalo, bagsak. Pagsakay ng bus, bagsak yan. Pagsakay ng sasabayan. Ganon dito sa Davao, Mindanao noon. Kaya walang kursunada magtanggap. So yung boss ko, the late yung boss namin, siya niya, ikaw mag-handle nito. Kasi yung lahat ng high profile, kidnapping, alam mo, Mindanao, lawless kan. Walang magtanggap ng kaso. Ako naman, pag sinabi ng may oath of office So, pag binigay sa ako, dito. Yung gustong pumatay dito, kasi gusto ko rin makipag-barilan sa kanila. Sige. So, doon ako na. Diba? Alam nyo na kung bakit nanalo. Nagkumuha ng reputasyon. So, binigay niya ka. Pag sinabi ko sa military na nakaibigan ko yan, kasi ang nanay na, kung may tiwala kayo, ngayon, kung wala kayong tiwala, maghanap kayo ng ibang prosecutor. Wala nang iba. Takot.
Pero sinabi ko rin sa kila John Ibasco, pag pinosecute ko kayo, talagang tuduhin ko kayo. Pag ako ang nag-prosecute sa inyo, kaibigan tayo, pero pagdating sa korte, do not no, walang ano ito, walang sige, pigil-pigil. Talagang tutuhanin ko. Trabaho ko eh. I have to be true to my or else mawalaan kayo ng mawalaan ang respeto ninyo sa akin. So itong mga allegations, sir, kay Sir Jun, well, yeah, pero ang allegation ngayon is nagdadala siya ng NPA sa Maisog Rally. O totoo naman kasi lahat ng Kasi maiso siya yung... hindi lahat ng lahat ng NPA nung sa panahon ko, panahon niya, ginawa ko siya ng chief of staff eh. Cabsec, sir. So ang City Hall noon sa panahon dito, chief of staff ng mayor kayo. Oo. Puno ng NPA. Alam ng Davao, buong Davao alam nila na ito, sabi ko, kisa kalaban ito natin itong mga gagong to, mag-aksat patay ng buhay pati bala, kunin ko na lang, dito na lang kayo, ginawa ko mga casual, trabaho ko, ayan, dito, magtrabaho kayo. Magtrabaho sila. Magtrabaho. Di, medyo, panahon ko, naging peaceful ang Davao. Pag-upo ko, alam na taga Davao yan, alam mo na, sinasabi ko na, ang totoo, nag-taper off ang insurance. Hanggang umakyat ako ng bukid araw-araw, pinababa ko na nasabi ko, tama na. Tama na, sabi ko. Kaya naging insurgent-free ang Davao. Oo. Una ang Davao na. Yun din naman, sir, yung formula ng presidente kayo. May amnesty, tapos Diba? Worth it na presidente. Diba? merong NTF-ELCAC na nagdadala ng pera sa mga barangay na rebel-infested, nagkakaroon ng economic opportunities. Pagka may ganun, sir, mas madali talaga sumurrender. Si Jude Ibasco yung brainchild niya yun, doon sa Malacanang. Kasi alam niya paano. Mayor, alam ko naman na sinabi niyo nung eleksyon na weak leader itong si Marcos Jr., no? Pero anong mensahe niyo sa taong bayan? Kasi parang napakahirap ng buhay ngayon, no? Pinakamatindi yung kagutuman, yung peso record low, yung sabi ng Moody's, from the darling economy, we are the worst underperforming economy. Yung 20 pesos na kada kilo ng bigas, 20 pesos ang nangyari, 20% ang inflation sa bigas. Oo. Hindi 20 pesos, no? 26%. Ano masasabi niyo dun sa mga Pilipino parang nawawalan na ng pag-asa? Well, to the Filipino people, Kayanin nyo pa. Ilang taon pa? No. Matagal pa pala. Kayanin natin, guys. Kayanin natin. wag ho kayong mawalan ng pag-asa. But in the first place, sabihin ko na kaagad, hindi ito kasalanan ni Marcos. Hindi ito lahat sa kanya. Do not heap all the blame on him because yung economic forces ng economy, alala ekonomiya, pag ganun-ganun yan Now, ang dapat ang gawin niya is how to mitigate yung itong mga sitwasyon na ito. Ang problema lang, wala nakikita ang Pilipino a true blue na game plan kung paano i-mitigate itong mga circumstances na ito. Marami tayong mga bright dyan sa gobyerno, but I think nobody or no entity has been tasked to study really the problem of how to at least minimize or subdue the impact sa kahirapan. Hindi sa ekonomiya.
Huwag muna isipin yung ekonomiya kasi naglalaro ang ekonomiya ng by itself. The economy is Market naglalaro forces. market forces. All things considered, the market forces dito sa Pilipinas naglalaro yan sa sabay ng Pero sir, ekonomiya. So, yung pag-ano dito is how to soften and mitigate and maybe sacrifice a little, magpalugi na lang para lang hindi masyado maano. Total, nalulugi naman talaga ang gobyerno sa graft and corruption. Ako kay Marcos, gano'n yung kayo. Tingnan mo. Nag-iisip siya magpalugi na lang ang gobyerno kaysa naman nahihirapan ng mga Pilipino. Diba? Worth it na president talaga to. Kaya pa. Kayanin nyo guys. Ilang taon pa. Bitawan ninyo yung pera kasi kailangan ko bili ng bigas para mas mura ng kunti o pati yung essential NFA goods, yan, yung basic necessities, yung pamalengke, yung ganun. At least marami na ang bright boys dyan sa taas sa gobyerno how to play the market dito sa ating ekonomiya.